If you die in a Catholic faith, then you will go to hell. I assure you that, 100%. Itong bidyong ito ay ipinadala sa atin at isang mangangaral ng born again na ang sabi niya, If you die in a Catholic faith, then you will go to hell. I assure you that, 100%. kung mamatay ka na isang Katoliko, sigurado umano, 100% na ikay maimpyerno. Grabe itong mangangaral ng born again. Inisquat niya, sa Diyos na siya ang may kapangyarihan na maghatol. Pero, talagang biktima lang siya sa maling akala. At ito'y sasagutin natin mga kapatid. Dahil ito'y katuparan sa hula ni Propeta Isaiah sa Isaiah Kapitulo 5 versikulo 20. Na kung tingnan natin ang Biblia na salin, nakasulat yan sa Isaiah Kapitulo 5 versikulo 20. Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Yun, baliktad talaga. Bakit? Kumusta sa lahat natin mga suking taga-subaybay? Bago tayo papasok sa punto por punto, Dapat daw kuno igalang o tahuron si Maria. Kami raw na mga ibang relihiyon, hindi daw magtahod kay Maria. Ay naku, binalik. sila na ibang reliyon di nagtahod, di naggalang kay Santa Maria. Binaliktad daw, di ba? Tinawag ng Maria parang kapitbahay lang niya. Tad mo, gitahod nyo si Maria, tapos gibutangan ninyo og iba't ibang bersyon. Our Lady of Lourdes, Our Lady of Fatima, Our Lady of Mercy, Our Lady of Conception. Sa di alam yung tahod, paggalang yan. Sabi niya, ginalang niya si Maria, tapos binigyan niyo ng iba't ibang version. Our Lady of Lourdes, ano pa daw na version daw? Our Lady of Conception. At gumagawa kayo ng rebulto. So bago yung gumagawa ng rebulto. So, kung ang punto niya na binigyan umano ng iba't ibang version, yun ay palatandaan na hindi ginalang, huwag ka na lang maniwala sa Biblia. Bakit? Biblia nga, iba't ibang version. Wala naman kayong sariling Biblia. King James Version, may New King James Version, may Standard Version, may English Standard Version. O diba? Ang Our Lady of Lourdes, ang Our Lady of Fatima, di yan version, kundi ang pagtawag sa aparasyon kung saan nagpakita ang mahal na Birhen Maria. Wala yan sa ibang sikta dahil di kasi ninyo kasama si Santa Maria, no? Kaya wala na yan sa inyo. Si Panginoong Hesus nga, tinawag na Jesus Nazareno. Dahil taga Nazaret siya. Ang mahal na Birhen Maria, tinawag na Immaculate Conception, tatalagayan natin, dahil wala siyang bahid ng anumang kasalanan. At sabi niya, di niyo ginalang. Bakit? Kung Bible alone kayo, nasa Bible ba na ang pagtawag ng Our Lady of Fatima, Our Lady of Lourdes ay di paggalang sa mahal na Birhen Maria? At sabi pa niya, At larawan nila, ginawan umano ng larawan ang mahal na Birhen Maria. at larawan nila para ibenta. Pagtahod ba yan? So ginawa ng larawan para ibinta, yun ba'y paggalang?
Okay. May logic kaya itong mga ngaral ng born again na ito? Di ba wala kayong Bible? Pero kadalasan ginagamit ninyo na Bible, King James Version. Alam nyo ba na ang King James Version ay opisyal na Bible yan, version ng Anglican. Hindi yan sa mga born again. Pero namili lang kayo ng Bible. Kadalasan ang Biblia, King James Version. Ngayon, punta tayo sa Biblia. May King James Version 1611, may King James Version na kulang sa 1827 sa British Foreign Bible Society na 66 books. Lahat na yang mga King James Version Bible, pinagbibintayan at kayo mismo namimili. Ibig po ba sabihin, dahil nagmili kayo ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia, di yan paggalang sa inyo? Ano gusto siguro ng pastor sa mga ngaral na ito? Dapat libre lang habang kay Purge Passione, habang 10% talaga ang kanilang koleksyon, tuloy natin. At mag-imbento pa kayo ng dasal na rosaryo. So imbento umano na dasal na rosaryo. Sandali ha. Unahin natin itong sinabi niyang mga imahe o larawan. Diyan ba sa Biblia? Ang ating Panginoon Jesucristo, kung basahin natin salin ng The Living Bible, Protestant na salin, wala bang larawan? Ito ang mabasa natin mga kapatid. O Paulus Galatians chapter 3 verse 1 ng The Living Bible. O Paulus Galatians, what magician has hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to say the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Okay? Ano daw? With a picture on it of Christ dying on the cross. So, sa King James Version, The Living Bible, mabasa pala na may imahe o picture ang ating Panginoon Jesucristo. Sa New, The Living Bible, anong mabasa sa Isaiah chapter 19 verse 19? In that day, there will be an altar to the Lord in the heart of Egypt, and there will be a monument to the Lord at its border. Ano daw? Merong altar sa Panginoon at merong monumento sa Panginoon. Tingnan niyo sa mga born again, meron ba kayong mga altar? Meron ba kayong monumento? Wala, di po ba? Ang sa inyo ay stage. O di kayo sumunod sa nakasulat sa Biblia. Okay, punta siya sa rosaryo. Ano daw ang sa rosaryo? Kaya nga yung rosaryo nyo hindi nakakapagbago eh. Yung rosaryo daw umano hindi nakakapagbago. O na, mga kapatid, ito talaga ang katuparan ni Tatang, no? Katuparan ito ni Tatang. Silipin natin ang ilo kay kapatid na, sandali muna. Si kapatid na Ininya Tata Balabat Malyao at sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay. Okay. So, ngayon mga kapatid, sisilipin natin yung nagpadala. Pinadala kasi itong video ito. No? Sasagutin natin punto por punto bago tayo papasok sa sandali, nawala. Bago tayo papasok doon sa punto por punto ngayon, mga kapatid. No? Okay.
So, ito ang katuparan sa nakasulat talaga na binasa natin ang Isaias 5:20. Nasaaban nila na nagsasabing ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti at inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Imagine, imbento ang rosaryo daw. Oh. Ang tanong, ano ba ang nasa loob ng rosaryo? Dahil para sa kanya, ang rosaryo, di daw umano ito makapagbago. Eh di po ba ang nasa rosaryo, mga kapatid? Very biblical ang nakasulat sa rosaryo. Bakit binasa natin ang Isaias Kapitulo 5, versikulo 20, na sa aba nila na nagsasabing ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti at inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. O baliktad, ganon talaga ang sa demonyo, baliktad, di ba? Bakit? Binanatan ang rosary dahil di daw makapagbago. Ano bang sinasambit natin sa rosary? Di ba? Una, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Masama ba ang pagsambit sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo na binanggit sa Mateo 28:19-20? Pagkatapos may Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, San Mateo Kapitulo 5:45. Creator of heaven and earth, Genesis chapter 1 verse 1. At nasa Roma Kapitulo 1 versikulo 20. And in Jesus Christ, His only Son, our Lord, Mateo Kapitulo 3. Napaka-biblikal yan, mga kapatid. Napaka-biblikal. At glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Mabasa natin yan sa Mateo sa Judas Kapitulo 1 versikulo 25. So, napaka-biblikal ang nasa rosaryo. At ano pa? Di po ba turo ng ating Panginoon Jesucristo sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 13 na kung manalangin kayo, sabihin, ito ang panalangin, Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come. Nasa San Mateo Kapitulo 6, versikulo 9 hanggang 13. Meron pa tayong tinatawag na Fatima Prayer. Ano ang sa Fatima Prayer? Oh my Jesus, forgive us our sins. Anong para sa kanila? Oh my Jesus, do not forgive us our sins. Imagine, sino ang katuparan sa San Mateo Kapitulo 5, Isaias Kapitulo 5, versikulo 20? Sa aba nila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at liwanag ang dilim. Di ba kabaliktaran sila? Sa rosary, sinasambit natin, Our Father who art in heaven. Masama daw yan. Oh, isip-isip na kayo mga born again, ha? Isip-isip na kayo. Maliban lang kung willing kayo makipagharapan sa public debate. Oh. So, tuloy natin. Di daw makapagbago ang rosary. Forgive us our sins as we forgive those. Di ba? Turo yan ng ating Panginoon Jesucristo. Nasa Holy Rosary yan. Oh. Okay, tuloy natin. Rosaryo pero palamura pa rin. Yung nagro-rosaryo daw, palamura pa rin. Ito'y kung sa korte pa, mga kapatid, ang ikinakalat nitong mama na ito ay heresy. Ano yung heresy? Heresy, information received from another people that one cannot adequately or substantiate rumor. So, iwan ko kung galing lang sa kanya eto. No? Pero heresy, bakit? Nagro-rosaryo, palamura. Kailan ba siya nakakita na
nagmumura habang nagrosaryo. O yung mga nagmumura ay nagrosaryo talaga. O, ano pa? rosaryo, pero live-in pa rin sa babae. O, nagrorosaryo daw pero live-in sa babae. Sino bang ituro niya na nagrosaryo, babae sa babae, nag-live-in? Basta lang makabanat itong mga ngaral na born again. Oh. Rosaryo, pero live-in pa rin sa lalaki. Oh, nagrorosaryo daw, tinutukoy niya dito yung mga bakla at lalaki, no? Na sabi niya, nagrorosaryo pero live-in sa lalaki. Sino bang ituro niya na nagrorosaryo pero lalaki nag-live-in? Oh, mga ngaral ito. Pero pati siya, di niya alam na siya pala'y nagpakalat na ngayon ng tinatawag na chismis. Oh. Dahil bunsod sa damdamin niya para lang siraan ang pananampalatayang Katoliko. Pero parang sa buhol ito, no? I-contact mo ako kung willing kang makipagharapan. Anong topic? Rosary? Diyan tayo sa Tagbilaran. Di ba taga Bohol ito? Oh. Sacred images? Willing ba kayong makipagharapan sa ngalan sa born again na inaniban ninyo? Contact mo ako. Schedule natin yan, kapatid. No? Okay. Tuloy natin. Nagro-rosaryo, pero nagdi-disco, Dance and Satan's Company. Oh, so nagro-rosaryo umano pero nagdi-disco. Kailan ba ka nakakakita na nagro-rosary and then nagdi-disco? Dance with Satan Company. Di ba niya sandali. Di ba niya alam na sandali i-comment ninyo mga kapatid. Oh, dito tayo. Born again ka. Di ba? Ano itong ulat kaugnay sa pastor? Comment kayo kung marinig niyo mga kapatid ha. Isang pastor na umano'y nanghalay ng isang minor de edad na miyembro ng kanilang simbahan huli sa manhunt operation. Nako! Wala nang takas ang lalaking ito ng posasan at basahan ng sakdal sa ikinasang manhunt operation ng mga operatiba ng District Special Operation Unit ng Manila Police District sa bahay nito sa Caloocan City mag-aalas 2 ng hapon kahapon. Kinilala ang lalaki na si Michael Moreno, 46 na taong gulang at isang pastor na nanghalay umano sa isang... Okay. Pastor ito ng born again. Hindi ito nagro-rosary. Pero nahuli. Bakit? Nanghalay ng miyembro. O anong masasabi mo? Mga kapatid, narinig nyo ba ang pinarinig ko ditong balita? Hindi lang yan. May pastor born again pa na nahuli sa buy-bust operation. Nakuhanan ng droga. Sandali, narinig nyo ba ang balita? Kaugnay sa pastor na ito na okay. Mahina. Nanghalay ng isang minor de edad na miyembro ng kanilang simbahan huli sa manhunt operation. Nagpabalik si Pian Manalo. Wala nang takas ang lalaking ito ng posasan at basahan ng sakdal sa ikinasang manhunt operation ng mga operatiba ng District Special Operation Unit ng Manila Police District sa bahay nito sa Caloocan City mag-aalas 2 ng hapon kahapon. Kinilala ang lalaki na si Michael Moreno, 46 na taong gulang at isang pastor na nanghalay umano sa isang minor de edad na miyembro ng kanilang simbahan. Oh, so, hindi yan nagro-rosaryo, ha? Pastor yan. Kasama ninyo na pastor. Di lang yan. Meron pa. Nahuli, pastor, nahuli. Dahil sa heinous crime. Yung may asawa na na miyembro niya, nirelasyon niya. Oh. Hindi yan nagrosaryo. Di ba? Okay, tuloy natin ang mga ngaral na ito.
ano ang tinawag nyo kay Maria. Hindi kayo papansinin ni Maria at maging ng Diyos, hindi kayo papansinin kasi puro kayo pakunwari. Repent and accept Jesus to become a born again. Para No, so repent and accept Jesus to become a born again. Una, puro pa kunwari. Innocentis, good evening, watching from Masbati. Okay. Nakikinig po ako sa inyo palagi, si Juanita. Hello po, kapatid Juanita. No? Welcome po sa ating pagsubaybay. Pero, una, kung siya ay dating Katoliko, siya ang katuparan din sa babala sa unang unang Juan kapitulo 1 versikulo unang Juan 2. Unang Juan 2, 18-19. Ano nakasulat? Nandito na ang mga antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang malaman na sila'y hindi talaga kasama natin. No. Pero kung siya talaga ay born again, hindi, biktima lang sila sa maling akala. Pero kung tingnan at pag-aralan natin mabuti, na kayong nag-aangkin na mga born again na ligtas na, wala kayong wala kayong tinatawag na unbroken line of succession. Bakit? Halimbawa, sa taong 400, sinong born again ang ituro mong kasama? Di ba wala? Oo. Dahil bago lang kayo lumitaw at tatag lamang ng tao. Kaya, mag-aralan mong mabuti, kapatid. Daming nabiktima sa maling akala. Kung ang simbahang Katoliko na palaging binanata ninyo sa mga iglesia ni Manalo, iglesia ni Ellen Goldwhite, iglesia ni Soriano, mga balik Islam na ang simbahan ay na Katoliko ay mali, una ninyong banatan ang nagtatag sa simbahang Katoliko. Dahil siya ang nagtatag. Kung mali man ang simbahang Katoliko. Pero bakit wala kayong marinig na pastor o mga ministro o balik Islam na inaatake at binanata nila ang nagtatag sa simbahang Katoliko? Dahil pag kanilang inaatake ang simbahang Katoliko, mga kapatid, mapilitan sila ang nagtatag, mapilitan sila sa research sa history. At kung i-research nila ang history, lahat na history. Gloria Encyclopedia, Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos Universal, term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ and endowed with outpouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost. Hence often called Roman Catholic. Ipanalangin po natin sila, mga kapatid, na sana masumpungan nila ang katotohanan at hindi mabiktima sa maling akala. Ang ating Panginoong Hesus nagsabi, San Juan 17:17, Sanctifica eos en veritate, sermo tuos veritas est. Na magiging isa sila, tulad sa Ama at Anak ay iisa. So pasok tayo kay Bro John Ray dahil may sinasagot siya ngayon na kaanib sa iglesia ni Kulapo. Sandali ha. Pasok muna tayo. Okay? So, pero kung willing kayo makipagtalakayan, kapatid, di lang sa banat na banat, i-message mo ako, i-schedule natin ang talakayan sa Tagbilaran City. Kapatid, kindly follow the Facebook page and YouTube channel Mr. 721 Catholic po. Marami tayong matutunan na mga magandang bagay. God bless. Magandang araw mga kapatid. Ako po si Earl Mula. Sa Kristan po ako ni Father Darwin. Ini-invite ko po kayo na mag-follow and subscribe sa YouTube channel ni Mr. 721 Catholic. God bless po.